Good morning sa ating lahat mga kaibigan. Andito na naman tayo sa ating usapang magmamano po. Pumasok tayo dito sa ating bahay mga kaibigan kasi sa labas po ay medyo may ulan. Kaya dito na lang tayo nag-content mga kaibigan. Gusto ko talaga mag-content kasi para naman yung manonood sa atin o naghintay sa ating content po ay talaga mayroon silang panoorin mga kaibigan. Especially sa OFW kasi alam naman natin mga kaibigan na medyo nandun tayo sa labas ng bansa ay nakakaano po, nakakamiss dito sa ating bansa mga kaibigan. Kaya talagang gawa natin ang paraan po. Itong bago tayo mag-umpisa mga kaibigan ay shout out muna tayo kay Juventino Labrigas from Baclayon po. Tsaka si Super Gulobs. Super Gulobs King ba ito? Super Gulobs from Cagayan de Oro City po. Good morning mga kaibigan. Bago ang ating pag-usapan kayo mga kaibigan ay ito pong iba't ibang pamaraan ng breeder para makaparami ng manok at saka magtagal talaga ang bloodline for how many years sa lugar mo po. Kasi ito naman sa atin mga kaibigan ay talagang tip po ito talaga. Ito ay tip para medyo tumagal yung bloodline na hinawakan natin mga kaibigan at saka kung paano sila i-breed mga kaibigan na medyo makagawa ka ng tatlong pamilya na magkapareha lang po ang bloodline mga kaibigan. Ganito po yun mga kaibigan. Ang ibang breeder naman mga kaibigan kasi ngayon naman pag bumili ka ng mga tryo sa mga legit talaga na breeder ay sa example mga kaibigan sa rin pag ka ng tryo ay kakahalaga na yun mga kaibigan ng 75,000 po. Pag sa EED naman mga kaibigan 50,000, ako malaking kira yun mga kaibigan pa. Pero pag kumukuha ka lang sa mga breeder vlogger, nandun na yun mga kaibigan sa 25,000, 30,000. Hindi katulad sa atin mga kaibigan na talaga napakababa po. Sa atin naman tryo ay 20,000 lang talaga. Kukuha ka ng bullstag ay 10,000 lang. Ako, napakamura, napakalaking diferensya po. Pero sa atin naman ay gilid boys lang to. Kaya sabihin ko rin sa inyo mga kaibigan kung ano yung mga pamamaraan. Ang iba po, pag kumukuha sila ng tryo, ang ginagawa mga kaibigan ay hindi ho yan binibreed kagad na pambinta o hindi po. Una ay binibreed nila para nila mga kaibigan, ilikom talaga yung mga babae lahat. Kasi pag sinasabing tryo mga kaibigan, dalawang babae yan eh. Pinakastahan yung dalawang babae. Tapos, nilikom lahat yung babae mga kaibigan. Ibig sabihin po ay inano lahat ng mga babae mga kaibigan. Tapos, pagkatapos niya ay kumukuha ng isang budgak na naman po. Example, kung golden boy, nilikom lahat ng babae. Tapos, kukuha ng isang budgak mga kaibigan na the same bloodline po na katulad ng golden boy din. Tapos yun ang ginagamit mga kaibigan na talagang pagbudgak po. Siya na ang kumakasta sa lahat mga kaibigan. Di yung kinuha mong tryo ay ma-reserve yun mga kaibigan. Ma-reserve yun para hindi siya masyadong malaspag po. Kaya yun ang ginagamit mga kaibigan, yung yung offspring na lahat ng babae doon pinakastahan sa kinuha mo rin na isang pure na magaling tulad sa bloodline ng kinuha mo po. Kaya yun mga kaibigan, yun ang paramihin po. Tapos ang mga anak naman doon ng babae, ibalik dun sa lulo mga kaibigan, yung nakuha yung original po at saka yung mga babae, yun din ang ibalik dun sa mga offspring na lalaki po. Yun ang ginagawa ng iba mga kaibigan. Ang iba rin mga kaibigan ay kumukuha ng bloodline na tatlo ay siyempre tryo yun. Ang kinuha mga kaibigan na hindi magkakapatid, yung tatlo ay hindi magkakapatid po. Yung lalaki hindi magkakapatid, yung dalawang babae hindi rin magkakapatid mga kaibigan. Kaya ang estilo dyan, sila ang binibreed mga kaibigan. Kaya sa mga offspring nila, sila lang din ang para talagang kumatagal makabuo ka ng dalawang pamilya o tatlong pamilya kasi ang babae hindi magkapatid, yung lalaki hindi rin magkapatid. Kaya ang mga offspring nila mga kaibigan at pwede na rin sila lang po. Kaya medyo talagang tumatagal yung mo kaibigan bloodline. Ang iba naman mga kaibigan ay kumukuha ng tryo dalawang lalaki, isang babae po. Ganon din po mga kaibigan kasi pinakasta mo yung pero hindi magkakapatid mga kaibigan. Pinakasta nyo isang babae, ang offspring nila ay yung isang kapatid na lalaki or hindi man magkakapatid, yun ang ginagamit po. Kaya medyo talagang tumatagal yung bloodline mga kaibigan. Makabuo ka pa ng dalawang pamilya with the same bloodline mga kaibigan. Kaya
pwede mong sila-sila lang ang ano, pero talagang makabuo ka ng dalawang pamilya o tatlo man na sa sunod na generation, sila-sila lang gamitin mo po. Kaya depende lang yun, makabigan sa diskarte natin. Kaya ito sinasabi ko, para naman pag kumukuha kayo ng mga trayo, ano man yung diskarte nyo sa pagkuha, ito lang tumatagal din sa inyo makabigan, kasi pag kumukuha tayo ng bloodline, sunod na taon, kukuha na naman tayo ulit. Ako, napakagastos yun makabigan, lalo na sa mga big time na breeder po. Okay lang yung dito sa atin na medyo gilid boys na tayo makabigan. Kaya yun talaga, kasi pag kumukuha ka ng trayo makabigan, katulad ko kahit gilid-gilid din tayo, ito lang hindi yung mga kapatid yung bigay natin makabigan, para pag may kumukuha sa atin ay automatic na yung na-breed niya, ang offspring niya ay medyo pure na rin. Kung example sa atin, golden boy ay pure golden boy na rin makabigan. Kaya para rin ito maliit ang area ko, pero talagang hindi magkakapatid ko, para pag may kumukuha sa atin ay automatic na mag-breed nila makabigan, na makaproduce na sila kagad ng pure na golden boy rin makabigan. Kaya sa atin dito makabigan, yung dinidevelop lang muna natin yung golden boy. Pangalawa nito makabigan ay 5K na nag-straight din tayo ngayon. Sa sunod na makabigan, medyo makalikom na rin tayo, kukuha din tayo ng budget na 5K po, kasi napaka-importante din itong 5K makabigan, kasi napakaganda at saka medyo flighty sila makabigan, at saka may mga palo din talaga. Maganda din sila i-cross sa ating golden boy, kasi ang golden boy, nako, napakagandang manok po. Katulad ngayon, yung medyo nauna sa atin, may nabuhay akong isa po makabigan, isa lang, pero napakaganda po, napaka-pumpkin dito, at saka napakaganda ng purmahan makabigan. Yun lang po, yun lang ating pag-usapan sa araw na to kaibigan. Ay ito sa atin ay ito lang sinasabi lang natin yung mga po, yung talagang pwede natin gawin sa ating area po, kasi tayo naman ay isang breeder din na medyo concerned din sa ating mga kababayan o kapwa natin magbabanok din mga kaibigan, na medyo hindi ka talaga makagastos ng medyo mahal po, kasi pag kumukuha ka ngayon ng trayo mga kaibigan, napakamahal po. Kaya hindi natin yun ipagkait mga kaibigan, i-share natin yung kalaman natin bilang isang breeder po. Kaya yun lang mga kaibigan, magandang umaga sa ating lahat po.